So okay, good day mga bossing. So ngayong araw ay may papalitan tayong LCD ng Lenovo ThinkPad E580. So ayan, kung mapapansin nyo yung laptop ko is nag-glitch na siya. So medyo masakit na sa mata. Pag ganyan na yung laptop nyo is palitan nyo na ng LCD kasi nakaka-dry na siya. Dati kasi hindi madalas sumakit yung mata ko. Pero ngayon, nung nagsimula siya mag-glitch, is nakakatagal ako 1 hour na lang. Samantalang dati kahit magdamagan pa, mag-start ako mga 7 PM at kahit 12 hours na, wala, only pa rin. So ayan, yan yung order natin sa Shopee na LCD. O check nyo kayo ng humusga kung kamusta yung packaging nila. So para sa akin, goods na goods, napaka solid ng pagkakabalot nila. So ayan, bubble wrap. Siguro ilang bubble wrap din yan, siguro mga 5. Tapos yung LCD sobrang kapal, nice. Ang napansin ko lang dito sa LCD nila is parang universal siya sa sa LCD ng Lenovo ThinkPad E580. Excuse me. Pero so far, base naman sa pag-check, kasya naman siya. Saka pagkakaiba niya lang is yung sa Lenovo ThinkPad is may lock siya na 4. 2 sa taas, saka 2 sa baba. So ayan, kung mapansin nyo yan. So chinek ko yung model, saka hindi ko nakita ang pagkakapareho nila. Medyo nangamba ako baka hindi magkasya. Yan, halatang bago. May nakadikit sa screen na plastic. So yan, try natin. Tingnan natin. Yan, pinakita ko dyan yung model is Lenovo. Medyo blur pa. Ayan, Lenovo E580. So ayan, 15 inches, 15.6 inches. So okay, ganyan lang yung pagbaklas niya. Unahin nyo lang sa taas, tapos pababa na yan. Ito yung kagandahan kaya madali lang baklasin compare sa iba. So mga nabuksan ko is yan, nauna kong laptop is Acer, HP, saka Asus ba? Paano nyo babasahin yan? Basta yan. Mas maganda to dito kay madaling baklasin pero mahirap. Hindi, madaling baklasin, tas madali rin siya ibalik. Pero hindi naman siya ganun ka as in pag nahulog or na siya, mababaklas agad. Hindi naman. Kasi pag binalik mo siya, automatic may didikit rin siya. Ayan. So, ganun yung pagbaklas. So, medyo i-bend nyo yung laptop ng mga 90 degrees or 90 degrees para pag nakuha nyo na is hindi siya maiipit dito banda sa gitna. Medyo nakahiga nyo lang, ihiga nyo lang konti. So ayan, so pinakita ko dyan yung yung 4 na lock. So may lock sa taas 2, saka lock sa baba 2. So okay, nabaklasin lang natin. Pero kanina sa nakita nyo sa LCD is wala siyang lock. Pero meron siyang pinadala na pang dikit sa likod. So ayan, so nakalimutan ko pala yan idikit dyan. So ang ginawa ko is biniksan ko ulit, saka dinikit ko yan. So dito sa video kung makikita nyo, hindi ko siya nalagay na nakalimutan ko, nalaman ko lang nung gagamitin ko na yung laptop nung nag-ayos ng kalat. Nakita ko. So ayan, kaya ko may 4 na lock, then isa lang yung wire na nakabit sa monitor. Yan lang tinuro ko sa baba. So ingatan nyo. Pero sa akin kasi sira na to, hindi ko na rin magagamit So nasa inyo. Basta payo pag nag-glitch na is mag-order na kayo. So ayan. So ayan, medyo may pangamba tayo dyan kasi napansin nga natin na hindi magkapareho yung LCD. So ayan, meron lang siyang lock dyan, same parang sa CPU ng ating system unit. Ganun yung lock nya. Yan, itaas nyo lang yung excuse me, yung parang bakal, tapos mababaklas na yan. Bunutin nyo lang yan, tapos baklas na. Ang astig nitong LCD kasi sobrang kapal niya, siguro mga nasa ilang ayan, check ko yung model dyan. So tingnan nyo, pansinin nyo, may lock sa gilid yung original na LCD ng Lenovo natin. Pero so far, after ko ma-install nito is ang ganda ng niya,
yan, tingnan nyo, wala siyang lock. Yung model, hinanap ko yung pagkakapareho ng model niya, 0.2. Wala akong nakikita. Kaya medyo kinakabahan ako habang kinakabit ko siya. Ayan, wala siyang lock. Excuse me. Ayan. So, ayan. No. Pero pag lagay ko, yan, parang sukat na sukat yun. Sabi ka, okay to. Tapos yan, sinaksak ko na yung sa LCD. So, dahan-dahan lang, baka maputol siya. So, medyo nilapitan ko talaga para makita ko. Okay, malapit yun. Yan. Paglagay nyo, pag binin nyo, hindi naman siya as in matatanggal talaga. So, ayan, tinuro ko siya is wala siyang lock. So, ayan, wala siyang lock. Medyo may pangamba tayo. Yan, turn on. Yung nakita ko na Lenovo, okay. I'm happy na. Kasi ibig sabihin working na siya. Mas napansin ko dito compare dun sa Lenovo, yung sa nauna kong LCD na pinalitan is parang siya, pixelated na, yung parang blur or parang masakit sa mata yung titingnan niyo yung mga letra, yung mga words, yung mga icon, masakit siya sa mata. Unlike dito sa bago nating pinalit na sabi natin universal, kasi hindi naman siya totally, kasi kung para sa Lenovo talaga to may lock to eh. Sabi natin universal to. Diyan, dito sa nire-record ko to is nakalimutan ko pala i-high brightness. Naka-low brightness to kasi nga nagi-glitch. Pag naka-high brightness kasi pag nagi-glitch is mas lalo masakit. So, mga 5 minutes to 10 minutes is sobrang sakit na ng mata ko. Kaya laging naka-low brightness lang yun. So, dito sa natin, naka-low brightness to. Nakalimutan ko i-high brightness para matest, makita nyo yung pagka HD ng niya, mga icon sa letters. Excuse me. Ayan, tinuro ko yung lock ng Lenovo. Ayan, may lock siya. Tapos dun sa natin wala. So, ulitin ko, nakalimutan ko idikit dito yung pre na pangdikit dun sa nakita natin kanina pag unbox natin ng LCD. May dalawang pangdikit. So, baling ginawa ko dyan is binuksan ko yung ulit. Tapos dinikit lang sa side to side. So, pero kahit hindi ko siya dinikit, okay naman siya, hindi naman siya ginagalaw. Pero dinikit ko pa rin siya for kunwari maalog-alog. So, safety tayo. Tapos okay na tayo. Ibalik lang natin yung lock na 4 for if ever sabihin natin, kunwari bumili tayo ng eksakto ng LCD. So, hindi na natin hahanapin yung lock kasi dinikit lang natin siya. So, kahit binalik ko yan, wala yung bali hindi yan nakakapit sa LCD kasi wala namang kakapitan sa LCD. Okay, tapos iyon na is ibalik na natin yung cover ng LCD. So, ayan. So, pagbalik nyo ng cover ng LCD is i-bend nyo muna yung screen. Ayan, tinuturo ko dyan is pinapakita ko sa inyo kung ano siya, Lenovo E580. So, baka sabihin nyo hindi E580 yung nirepair ko. So, ayan. So, tinuturo ko dyan is unahin nyo yung sa baba bago sa taas. Kasi pag inuna nyo sa taas, may possible na hindi nyo malak sa baba. So, ayan. So, ginawa ko, binend ko, pinatumba ko lang yung screen para mas madaling mapasok yung sa baba. Kasi pag medyo nakatayo siya is mahirapan tayong silipin to dito banda gitna. So, ayan. So, dahan-dahan lang sa pag-bend. So, baka masobrahan. Ayan. So, inuna ko yung sa baba. Kasi pag inuna yung sa taas, yung sa baba, mahihirapan kayo na ipasok. Unlike kung iunahin nyo sa baba, so, madali na lang yung sa taas. Excuse me. Ayan. Ang dali lang tanggalin saka balik nitong cover ng LCD. Ayan, kung mapansin nyo dyan, nakalimutan ko talaga ilagay yung pandikit na dala dun sa binili nating screen. So, ayan, tinuturo ko dyan is dapat
wag diinan nyo, pero wag naman masyado malakas yung pakadiin para yung lock is kumapit. So ayan, katulad yun. Sinabi ko lang unahin sa baba, papunta sa taas. Malalaman nyo naman yan pag nag-lock na siya kasi lalagitik. Malalaman nyo pag nag-lock na siya kasi lalagitik siya. Ganun lang kadali magpalit ng LCD ng Lenovo E580. So after mo mabaklas yung cover, dandanin mo kasi may wire doon nakakabit sa LCD sa isang wire. Yun man lang. Tapos wala na. The rest dandahan lang. Okay lang kahit mabagal basta sigurado yung pagkabit nyo. Kasi ang hirap mag-order. Sa akin mga ilang parang 2 weeks ay 1 week ata. Ayan, okay na siya. So nakabit ko na siya. Kung makikita nyo, ang dali lang. Ayan. So i-try nyo, i-bend nyo. Hindi na yan iipit yan. Wala. Pag inunin nyo sa taas, possible mag-umbok yan sa baba. O na yan, dyan. Yan yung possible na hindi malak pag inunan yung sa taas. Pero kung mapansin nyo kanina, inunan natin sa baba. To tuloy-tuloy lang sa taas, di ba? Halos wala na tayong adjustment na ginawa. So yun lang mga bossing. So magtanggal ng i-ready nyo yung LCD na ipapalit. Tapos baklas, tanggal plastic, simulan sa taas. Then pag nagbalik is simulan sa baba. Yun man lang. So dito sa LCD na nabili natin, 10-10 tayo. Kasi ang ganda ng balot niya, packaging, sa ang quality niya. And HD siya compare doon sa pinalitan natin na LCD. So yun mga boss, thank you so much.